Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon ng Lunes, huling araw ng June. Pero unang araw ng pag-upo ng mga bagong halal na opisyal. Panibagong kabanata sa buhay natin. Malalaman natin kung sa pagpasok ng Senado, pag sa unang session nila sa July 28 ba, ay si Senator Chis Escudero pa rin ang magiging Senate President. Kasi ang pag-uusapan natin sa ngayon, itong mga padalin niya na labag sa saligang batas. Hindi ako abogado, 'di ba? Iyon nga ang akusasyon sa akin. Di ka naman lawyer di ka naman senador. Baka meron naman magsabi diyan, mas magaling pa ako sa abogado. Mas magaling pa ako sa senador. Kita mo naman talaga kahit na abogado at kahit na senador minsan you know, pag-usapan natin itong mga sinasabi ni Senator Chis Escudero sapagkat nakakabahala. Kasi ang isa sa mga sinabi niya na medyo controversial, alam mo, aminin ko, nung pinagtanggol ko 'to sa fourth tweet niya, Kasi ako, iba ang pananaw ko sa fourth tweet, kailangan lang walang reasonable delay, Kasi hindi naman agad-agad. Kasi ang tinutututuan ko dun kapag naisampa na, naibigay na agad-agad may trial na. Hindi naman ho gano'n kaagad, may mga procedure pa 'yan, 'di ba? At saka 'di ba ang sinabi ko nga noon, yung fourth tweet, ano kasi 'yan, parang ano mo, tinitingnan ko dun sa pagka-construct ng provisions, inanalyze ko pa nga yan na meron kasing tatlong ruta, 'di ba? Yung una, kapag isang mamamayan ay magsasampa ng impeachment complaint, kailangan niya i-endorso pa ng isang member ng House at yun ay i-refer sa isang komite, yung Justice Committee, at pagmimitingan at yun ay magdedesisyon sila tapos ibibigay sa plenary bago magbotohan. Kailangan at least one-third ng plenaryo ang siyang mamboboto. So walang forthwith yun, Kasi kung ito naman ay final ng isang ordinaryong miyembro ng Kongreso na hindi nakarating ng one-third, siya lang at iba, ganun din dahil refer uli yan sa Justice Committee, pagmimitingan, magkaroon ng hearing bago pagkukutohan ng plenaryo. Yung fourth tweet na andun sa paragraph na kapag one-third na ang nag-endorso, fourth tweet na. Ibig sabihin, diretso na. Wala nang referral, wala nang hearing, diretso na. So yun yung sinasabi ko na fourth tweet. Of course, ako naman ibang pananaw ng iba, dapat agad-agad. O sige, di agad-agad. Pero inaamin ko na sa medyo nagkaroon ako ng latitude doon, pinagbigyan ko si Senator Escudero. Pero ngayon sa nangyayari ngayon, abay ang dami niyang mga sinasabi na mukhang mahirap suportahan. Katulad halimbawa nung sinabi niya na absolute at unlimited ang power ng Senado pagdating sa impeachment, porket binigyan siya ng sole authority to try and decide. Nakalagay kasi sa saligang batas, ang Senado lamang ang sole power to try and decide impeachment cases. Alam mo ito si Chis Escudero, graduate naman to ng UP Alam ko poli-sci ang major nito, tapos abogado pa to, senador. Pero parang mali ka yata, Chis, na ang tingin mo sa soul ay absolute. Magkaiba po yun Kasi ang soul, ito yung ikaw lamang. Pero hindi ibig sabihin meron kang unlimited powers. Kasi meron po tayong, unang-una may rules kayo. Pangalawa, may saligang batas. Hindi pwedeng absolute. Pag sinabing absolute, walang mas mataas sa'yo. Ang soul po, ikaw lamang ang pwede mag-decide. Pinaliwanag ko na yan dito Ikaw lamang yung pwede magsabi na magsara ng pinto. Ikaw lamang pwedeng magbukas kasi ikaw ang may susi. Pero hindi mo pwedeng gawin all the time. Kailangan ko magpaalam, meron kang gagawing ritual, mga ganon. So, ibig sabihin yan, iba yung soul sa absolute. Malino naman yan sa kahit naman hindi abogado, alam mo yung soul ikaw lamang ang pwede. Ang absolute walang ibang walang limitasyon ang kapangyarihan mo. Kasi kunyari, ikaw lamang ang pwede magbukas pero hindi meron lamang oras, 8:00 hanggang 5:00 mo lang yan pwedeng buksan. Pero ikaw lamang pwede magbukas. Magkaiba yun Yung sole authority, ikaw lamang pwede magbukas ng pintuan na yan. Dahil ikaw lamang may susi. Pero,
may nagsasabi na hindi mo pwedeng buksan yan before 8 and after 5. So yun, wala kang absolute power. You are the sole person who can solely open the door, but your power is limited by the fact that there is a norm that you could not open it beyond before 8 and you could not open it after 5 p.m. Ganyan din po ang impeachment. Ikaw lamang ang pwede mag-try at mag-impeach pero hindi ka absolute. Ginigiyahan ka ng saligang batas. Pasaway naman, oo, para ka namang hindi policy graduate ng UPE. Di ba? Okay. Yung isa pang nakakatakot na sinabi nito ni Chis Escudero ay pwede daw sa isang motion lang, pwede nang i-dismiss ang impeachment complaint labay kay Sara Duterte. Na para bagang kahit hindi mo i-try, pwedeng nang i-dismiss. Unang-una, you know, kung walang trial, paano madi-dismiss? Eh, sino magmo-move to dismiss? Ang mga senador. Ay silang huwes eh. Hindi ba logical yon? Kapag huwes ka, hindi ka pwede mag-motion sa sarili mo. Hindi ba? Huwes eh. Kailan ka maghintay ng motion? So therefore, kailangan bukasan mo muna ang trial. Kasi magkaroon ng motion. Di ba? Pangalawa, wala naman nakalagay sa saligang batas yan. Even in your own rules in the Senate, there is no outright dismissal. Except under certain circumstances like hindi true to form, walang hindi authenticated yung mga signatures, kulang sa 1/3 yung pirma, hindi ba? Yung mga ganun talagang pro forma dismissal yung mga yon. Tapos ang ginagamit pang dahilan ni Chis Escudero ay yun daw nangyari kay Mercedes Gutierrez. Bakit daw dinismiss ng Senado? Abay, dinismiss po yun ng Senado dahil nag-resign na wala nang kailangan pang impeachin kasi nag-resign na nga ang lola mo. Di ba? Nag-resign na si Mercedes Gutierrez. Bagamat may mga nagsasabi na dapat hindi ibig sabihin na porket nag-resign na hindi na pwedeng ituloy. Kailangan ituloy pa din kasi merong nga disqualification penalty. Pero pwede nang i-dismiss ng Senado kahit walang motion. Kasi nga automatic na wala ka nang ililitisin kasi nag-resign na nga eh. O, di ba? Magkaiba po yung nangyari kay Mercedes Gutierrez kasa dito sa kay Sara Duterte. So, ano na naman sinasabi ni Chis Escudero na kinakasabi niya na parang minsan isipin ko pag nanonood ako sa kanya, parang tama nga yung sinabi ni Laila de Lima na parang may sarili siyang konstitusyon. So, magtatanong ka, bakit kaya ganito si Chis? Sinasadya niya ba to? Alam niya bang mali siya pero sinasabi pa rin niya? O talagang in honesty, alam niya? In honesty, yun ang alam niya. Kasi kung in honesty yun ang alam niya, pwede nating igalang yung kanyang opinion, yun nga lang sabihin natin, mali yan. Diba? Kasi ando na ako, maaari talagang yun honest na iniisip niyan tama, kahit siya mali. Diba? Pero kung may ibang dahilan, ay doon tayo magtataka. Doon tayo mangangamba actually. Kung ang dahilan kung bakit ginagawa niya yun ay para mayroon siyang ma-appease, mayroon siyang kampihan. O kaya baka sana para makuha niya ang boto ng mga pro-Duterte senators pagiging Senate President. Kasi nakataka-kataka habang bakit niya ba yan pinagpipilitan? Pero kung ako naman mga pro-Duterte senator, ako'y matatakot eh. Kasi parang okay, baka sinasabi niya lang yan ngayon para magbotohan kayo, siya pang presidente. Pero kapag sinabi niya ang presidente na uli siya, sasabihin niya, hindi, ito na, nagbago na isip ko. Pag tinanggal niyo siya pag winidraw niyo ang suporta sa kanya, malinaw talagang yun ang usapan niyo, di ba? O, di kakahiya naman ng mga pro-Duterte senator pag gano'n. Sabagay, may mahiya ba naman sila, di ba? So yun lang. Ako, I'm still giving Chis Escudero the benefit of the doubt that this is sincerely what he honestly believe. And if that takes the case, I'm just disagreeing with him. Unfortunately, he's wrong. And we are right. At hindi lamang ako yun. Marami akong kamping mga abogado. Marami mga senador din nakakampi ko na nagsasabing mali siya. Tsaka mga abogado ni Campanilla, yung mga halos lahat ng mga narinig ko mga constitutional lawyers at mismo may mga draft ng constitution sinasabing mali si Senator Escudero.
So, ako po ay hindi senador pero may mga senador na nag-a-agree sa akin at ako po ay hindi abogado, pero may mga abogado di Campanilla na mga abogadong nag-a-agree sa akin na mas marami sila at abogado di Campanilla pa. 'Di ba? So, yun lang. Although halos in a way nara-rationalize ko yung forthwith niya, pero dito sa issue na absolute ang power nila, no. And doon sa pwedeng i-dismiss kahit walang trial, no. That is not what the Constitution says. So yan lamang po. Sana po nakapagturo ko sa inyong kaisipan, naplos ko ang iyong puso at napabago ang panahon sa buhay, lalo-lalo sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana po nakapagsilbi ako sa bayan, dahil sabi sa akin ng UP Serve the People. Muli po ito ay live para lamang doon sa mga friends ko sa Facebook. Dahil pag hindi po kita friend, mapapanood mo lang to ng replay sa Facebook o kaya sa YouTube. Ganoon na lang po ang rule kasi ng Meta eh. Wala tayong magagawa. Nakikigamit lang tayo sa kanila. At kung naman sa YouTube ako magla-live, ay hindi ko maintindihan kung bakit tinatry ko yun na may delay sa pagsasalita ko. Eh, nagsasalita pa ako, delay yung nakikita ko sa screen. Kaya ako inalilito. Oh, ba't nang tayo dito ganitong sistema? Pasensya na po. Okay, kita-kita lang ito sa Miyerkules sa isa na edisyon ng Usapang Politika. At ngayon muna ay magpapala muna tayo at mag-iingat po tayo lagi. As usual, lagi kong reminder sa inyo, lagi kong sinasabi, UP naming mahal, Animo Lasal. Bye for now. Talk to you Wednesday.